Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on West Philippine Sea. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na lang yan. Nakiusap din umano si Duterte kay Chinese President Xi Jinping na payagan ng mga Pilipino na mangisda sa WPS, bagay na pinagbigyan naman ng Chinese President. Pinuri pa ni Duterte si Xi at sinabing isa itong maawain na lider na nakakaunawa sa mga suliranin ng Pilipino. A few moments later. Kinakapitan ng mga kababayan natin ang kahit anong mahawakan nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Ang marahas na pang-water cannon na ito ng China sa resupply ship ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal. 13 tahi sa ilalim ng mata ang kailangang gawin. 7 tahi naman sa ulo ang ginawa sa isa pa sa tindi ng sugat na kanyang tinamo. Iisa lang daw ang mitya ayon sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Ruth. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Halos 200 Chinese national ang nadiskubre ng National Bureau of Investigation 11 na kumuha ng falsipikadong birth certificate sa local civil registrar ng bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Ayon sa NBI 11, 2018 hanggang 2019 pa umano nag-apply ng late birth registration ang mga Chinese. We're still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR. Mga Chinese nationals na mga falsified. Meron pang mga ibang area in the Philippines but mas marami yung Santa Cruz. Ilan sa mga ito ay may mga negosyo na sa Davao City, habang ang iba ay nasa Maynila at nagtatrabaho sa Pogo. Naglabas na ng supina ang lokal na pamahalaan para kausapin ang lahat ng mga Chinese. Ikinagulat naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz ang pangyayari dahil karamihan umano sa mga transaksyon ng Local Civil Registrar o LCR ay direktang napupunta sa Philippine Statistics Authority. Inalis na rin umano nila ang ilang mga opisyal ng LCR na may kinalaman sa issue noon ng pamimeke ng dokumento. Bumuo na sila ng committee para imbestigahan ang talamak na pamimeke ng dokumento. When this issue arise is that at the start of the year, wala na yung nasa front line, yung job order personnel na we believe siya yung medyo ka-communicate kung sino man yung nagpa-facilitate. So wala na siya. Nitong Martes, June 9, isang 21 anyos na Chinese national na nagtangkang kumuha ng Philippine passport sa Davao City ang nahuli ng mga otoridad. Dala nito ang mga falsipikadong Certificate of Live Birth, Driver's License at PSA ID na may Filipino name na Hengson Limosnero. We received an information from the Department of Foreign Affairs na meron niyang nag-apply na Chinese national ng Philippine passport. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanyang, sabi niya doktor. And nung tinignan namin, hilot ang nakalagay. So doon pa lang, klaro na. Very simple, he wants to become a Filipino. And magta-travel daw sa Amerika. 2013 pa umano ito nag-apply ng late registration sa Local Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Norte. Pero nagtataka ang DFA at NBI na hindi ito marunong magsalita ng Bisaya or Tagalog at kaunting English lamang. Kahit sinabi nitong dito umano siya nag-aaral sa Davao City. Batay na rin sa investigasyon ng NBI na patunayang Chinese national ito. Inamin naman ng suspect na taga Fujian, China siya, may Chinese passport at 10 taon na sa Pilipinas. How long have you been here in the Philippines? 10 years. Do you have Chinese passport? Yes or no? Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Sinampahan naman ng suspect ng kasong violation of passport law, falsification of public documents, perjury, at using fictitious name and concealing true name. Nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa Santa Cruz Local Government Unit, Bureau of Immigration, National Intelligence Coordinating Agency para sa paghahanap ng iba pang mga Chinese national na gumagamit ng
Pinaiimbestigahan ng Young Guns o mga batang mambabata sa Kamara ang natuklasang pabrika ng birth certificate para sa mga Chinese sa Davao del Sur. Ayon kay Congressman Miguel Almario ng Davao Oriental, hindi simpleng dokumento lang ang birth certificate dahil ito ang kauna-unahang papel na nagpapatunay sa pagkatao at sa pagka-Pilipino ng sinumang naninirahan sa Pilipinas. Una nang nabuko ng NBI na halos 200 birth certificates ang na-issue sa ilang Chinese local registry ng Davao del Sur. Naniniwala ho ba kayo kay Roque na may gentleman's agreement? Sa aking palagay po ay base sa sarili ko Sa po, experience niyo po? maaring pwede, pero wala po kaming pinangahawakan sa bagay na ito. Naniniwala ho ba kayo sa mga bali-balita na meron ho talagang nangyaring gentleman's agreement? Kasi po sa nung inyo mga- lang po, sa inyo lang pong palagay. Kasi sa aming panahon po na yon ay umaasa po kami na siya po yung titindig dito para ipaglaban yung aming karapatan. Subalit nung panahon ng kanilang panunungkulan, sa nakita po namin na imbes na bigyan kami ng matibay na programa para maging maayos yung aming kabuhayan, pero sa pagkakataong yaon ay naging malaya po yung mga Chinese vessel na para gawin nila kung ano yung ginagawa nila sa lalo-lalo na sa Baho de Masinloc. Maraming salamat po. Thank you very much for the time, joint chairs po. Marami pong salamat sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gaya ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. Ilan lang ito sa mga video ng torture at pang-aabuso na nangyayari sa ilang Philippine offshore gaming operators o POGO hubs sa bansa. Karamihan sa mga biktima, mga foreigner, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang nangyayari kasi magpapadala ng torture videos itong mga sindikato. Pinadadala sa pamilya dahil ang pamilya yung pinagbabayad nila eh. So ngayon, yung pamilya humihingi ng tulong sa Chinese Embassy or Embassy concerned. Sa 15 video na naipadala sa PAOK, may isa pang panibagong video ng torture ang iniimbestigahan. Iniimbestigahan na namin yung bago na yun as to saan pogo siya. And probably in a few days baka malaman na rin natin. Ngayong Sabado, pinangunahan ng DILG ang isang pagtitipon sa Clark, Pampanga, kasama ang ilang LGU sa Region 3, PNP, BFP, BJMP, PAOK at government agencies kaugnay sa banta ng illegal na pogos at scam farms. Kasunod ito ng mga pagsalakay sa illegal pogo hubs sa Banbantarlac at Porac, Pampanga, maging sa mga sinasabing villas ng pogo bosses. Hindi na natin naantayin ang problema na mangyari pa. Ang gagawin, we will be proactive here with all of the visitorial powers na sinabi na given to the mayors, given to each national and local agency, pagsasamahan nito para lamang i-mapping out ang mga illegal activities on the ground ng lugar. No? Ganun na mangyayari. Iprinisinta ng DILG ang mga legal na batayan ng visitorial powers ng mga lokal na opisyal, kasama ang ahensya tulad ng BFP, DENR at DOLE. Ang ating local chief executive ay may kapangyarihan mag-conduct ng inspection hindi lamang po sa bago i-renew ang business permit application na ito pong period niya ay pwede i-conduct anytime within the year for purposes of determining whether there is compliance with existing national laws and the local ordinances of our local government units. Nanindigan naman ng hepe ng Philippine National Police na walang pulis na sangkot sa mga nasabing illegal na gawain. Giit naman ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ng pagkakasibak ng hepe at mga pulis sa Banban, hepe sa Porac at mismong Provincial Director ng Pulisya sa Pampanga ay dahil umano sa kapabayaan. We assure you, yung mga tao po na natatanggal po, it's more of a productive, proactive act po natin. Ang sinasabi natin, it's more of their incompetence, not their involvement. But incompetence, bakit nagyayari po ito? Kaya po sila naririnig. Binigyan diin sa pagtitipon ang kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at PNP para masawata ang illegal pogos.
Marami tayong hindi nakakaalam kung ano ang what Pogo is all about. Ang hindi pa nga na pag-usapan doon yung paano ba ginagawa yung activity ng Pogo. But nonetheless, we are talking of the illegal activities. Lahat tutusan namin na talagang kailangan maging active na sila sa lahat. Hindi lang syempre yung Pogo, pati drugs, lahat, aluhin na nila. Yung ordinansa na yon, gagawin namin ASAP, lalo na kung may mga foreigner kang investor. Samantala, hinikayat ni Abalos si suspendidong Banban Mayor Alice Guo na magpakita na para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Dapat sumunod siya rito. No, otherwise, of course, pwede siya makontempt na rito. At alam natin kung ano mangyayari na susunod nito. Mapapa-aresto na siya nito. Ngayong hapon, nagkaroon din ng interfacing on peace and order and public safety issues ang DILG, kasama ang mga Metro Manila mayors, local officials, PNP at iba pang law enforcement agencies ng kalabarasyon sa Camp Crame. Negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Ngayon, Mayor,